Mga utoy, sa palagay nyo, gaano nga ba kalakas si Trafalgar de Waterloo? Ano ba talaga ang layunin niya? May tsansa ba talaga siyang mamatay? Ngayon sa video na to ay susubukan natin bigyan ng linaw ang mga bagay-bagay tungkol sa kanya. Hindi na natin papasadahan pa ang history kasi most likely may idea na kayo. Kaya rekta na tayo sa mga abilidad at kapangyarihan ng karakter na to. Kumbaga sa pagkain, diretso na tayo sa karne. At para doon naman sa mga taong trip na trip makinig ng ating teorya, nakikinig din naman ako sa ibang One Piece theories. At alam nyong kilala nyo ako mga utoy, gumagawa ako ng sarili kong konklusyon at yon ang binabalik-balikan nyo sa akin. Most likely, marami sa mga theory natin ay hindi nyo maririnig sa iba o kahit na sino pang international One Piece theorist. Pero bago tayo pumunta sa ating usapan, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para ma-notify sa paglabas ng mga bago nating videos. I-like at i-follow ang ating mga social media accounts para hindi kayo mahuli sa mga latest developments at huwag po kayong mahihiyang mag-comment sa ating mga platforms dahil binabasa ko po lahat yan. Maraming salamat po. So mga utoy, konting background muna tayo. Unang inintroduce sa atin si Trafalgar de Waterloo sa Sabao de Archipelago. Pinakilala siya bilang miyembro ng Worst Generation. Siyempre pa, kabatch niya ang bida natin na si Monkey D. Luffy. Si Trafalgar de Waterloo ang kapitan ng Heart Pirates na affiliated kay Don Quixote do Flamingo. Eventually, tumiwalag din siya dito pero bago pa yon ay naging kasapi pa siya ng Shichibukai o Seven Warlords of the Sea. Sa kasalukuyan, habang ginagawa ko ang video na to ay nasa Emperor Saga na nga po tayo. Nakipag-alyansa na nga siya kina Luffy, Eustace at sa 9 Red Scabbards upang sagupain ang puwersa ni Kaido at Big Mom. So ang tanong, gaano nga ba kalakas itong silo? Umpisahan natin sa kanyang devil fruit which is the Ope-Ope no Mi. Magkano to? Tumataginting na 5 billion belly. Biruin mo, devil fruit to na halos kapresyo ng ulo ni Goldie Roger at Whitebeard. Ayon pa nga kay Doflamingo, ito nga raw ang ultimate devil fruit. At maaaring ang naging basihan niya, magagamit mo nga raw ang national treasure para pamunuan ang mundo. Bukod pa ron, kaya raw nito isagawa ang tinatawag na perennial youth operation, kung saan ang paggagamitan nito ay magkakaroon ng immortalidad. Wala daw kamatayan mga utoy. Kaya nga lang, kapag ginamit mo ang immortal operation na yan, mamamatay yung gumagamit ng Ope-Ope no Mi. Fair lang yun, di ba? Buhay mo ang kapalit para maging immortal yung isa. So ang sunod naman nating pasadahan yung mga ordinaryong techniques na ginagamit nilo na most likely pamilyar na kayo. Number 1 nga dito yung tinatawag na room. Operating room for short, parang base technique niya yan Basta na-set up niya na yung pabilog na teritoryo na yan, kayang-kaya niyang manipulahin lahat ng nasa loob nito. Number 2, amputate. Kaya niyang hiwain ang mga kalaban nang hindi namamatay. Number 3, radio knife. Parang amputate din, kaso may bonus na kuryente. Number 4, shambles. Sa room niya lang to nagagawa pero instantly kayang-kaya niyang pagpalitin ang mga bagay-bagay. Number 5, personality transplant surgery. Pwede niyang pagpalitin ang mga kaluluwa ng mga tao. Sa teknik na to, parang si Sanji lang ang ayaw bumalik kasi si Nami ba naman Wow, sarap Kuya Utoy! Number 6, tact o takuto. Sa loob ng room ay kayang iangat nilo kahit gaano kabigat ang isang bagay. Number 7, scan. Lahat ng nasa loob ng room ay kaya niyang ma-identify at mahanap. Number 8, mess. Ito yung pagdukot sa puso ng tao pero hindi siya mamamatay. Number 9, injection shot. Yung espada niya parang nagiging barel. Pasaksak ang motion at sa dulo ng espada ay maglalabas ito ng energy projectile. In short, espadang bumabala na pwede sa malayuan. Number 10, sterben. Kung kanina sabi natin yung amputate, bloodless. Ito naman, pag nahiwa ka, normal duduguin ka na. Number 11, ito naman yung tinutukoy nilo na pinakamalakas niyang atake. Walang iba kundi ang gamma knife. Isasaksak niya yung espada niya sa katawan ng biktima tapos ay magpapakawala ng enerhiya para mawasak ang laman loob. So yan mga utoy, yung mga teknik nilo kapag siya ay naikipaglaban.
As you all know, tinatawag din si Lo na Surgeon of Death. Kaya niya rin kasing paglaruan o i-distort ang mga organs ng tao. Kaya rin ni Lo na magpagaling ng mga sakit na halos wala ng lunas. Pero kahit ganon, kailangan pa rin ni Lo ng kaalamang medikal para ito maisakatuparan. Napakalupit ng kapangyarihan ni Lo, ano? Kaya hindi talaga ako nagtataka kung bakit napakarami niyang fans sa One Piece community. Sunod naman ay re-revisahin natin ang kanyang pisikal na lakas. Alam natin na ang Ope-Ope no Mi ay may drawback. Hindi niya ito kakayaning gamitin ng pangmatagalan. Nauubusan siya parang si Bartolomeo. Kumbaga sa laro, nababawasan ng HP mo pagka nasobrahan ka sa gamit. Isa pang bagay, si Lo ay gumagamit ng isang curse sword. Ang pangalan nito ay Kikoku. Mas mahaba to kumpara sa isang karaniwang espada. Gamit ang Kikoku, nagagawa ni Lo na makahiwa ng bundok. Ngayon naman, kung gusto nyo ng mas magandang reference tungkol sa level ng lakas ni Lo, bibigyan ko kayo ng ganitong analogy. Ang isang Vice Admiral, may kakayahang gumamit ng haki. Silent rule ni Oda yon. Parang prerequisite niya na lahat ng Vice Admiral may kakayahan na gumamit ng haki. So ang Vice Admiral, sang ranggo na lang, Admiral na. Diba naglaban si Vice Admiral Smoker at Vergo? Panalo si Vergo. Pagkatapos nun, Vergo versus Lo. Namatay si Vergo. Nung kinalaban niya si Doflamingo, kahit papano, napuruhan niya, kaso kinapos. So ano ibig sabihin nito? Makinig kayong mabuti, ganito yan. Puwera si Vice Admiral Garpa kasi alam naman natin na Admiral level yan eh. Ang mga Vice Admiral kayang-kayang talunin ni Lo. Pero yung mga mas mataas pa sa Vice Admiral, gaya ng Admiral, Fleet Admiral, Commander-in-Chief, kalimutan niya na hindi siya ubra dun. Ngayon naman, sa pagiging pirata, ang sukatan natin, pwede tayong tumingin sa mga bounty. Sa kasalukuyan, 500 million ang patong ni Lo sa ulo. Bahagya na mas mataas kumpara kay Jimbei na nasa 438 million. So sa analogy na to, kayo na ang bahalang umistima kung sino ang maganda ka match up niya. Ngayon naman mga utoy, marahil isa sa mga katangian na hindi napapansin kay Lo ay ang kanyang galing sa estratehiya at taktika. Ito isipin nyo si Doflamingo, napakatuso nun. Pero paulit-ulit niyang nauutakan. Magandang example dito yung hinostage niya si Caesar Clown na puwersa niyang mag-resign si Doflamingo. Bukod sa mayayari na siya sa Admiral, tiyak na hahabulin pa siya ni Kaido. Mapa oo hindi ang sagot niya, wala siyang panalo. Napaka-satisfying nung episode na yon, ang sarap balikan. Kung nagbabasa naman kayo ng manga at ito, spoiler na, noong hindi gumana yung unang plano ni Kinemon sa pagsalakay sa Onigashima, on the spot meron siyang plan B. Gagamitin niya si Luffy at si Eustace para gumawa ng kaguluhan sa harap, tapos ipupuslit niya yung 9 red scabbard sa likod, papasok. Wala pa sa anime yan mga utoy, pero tiyak na exciting ang mga eksena na yan. Ngayon naman, punta na tayo sa mga teorya ko sa mga bagay-bagay. At alam ko, marami sa inyo ay ito ang gusto. At meron ding ayaw, kaya para dun sa mga may ayaw, ay stop nyo na po para hindi na masira ang inyong pagsubaybay sa One Piece. Maglalagay na rin ako ng advertisement para makapagdesisyon kayo. Inom po muna kayo ng tubig tapos balik kayo. Ano, game? Okay, game na. So mga utoy, ipapaalala ko lang na teorya lang ito, teorya. Mataas ang chance na mali, pero nakakatsamba tayo. Alam ko na narinig nyo na yung teorya na namatay si Luffy. Tapos, ire-revive siya kasi isasakripisyo ni Lo yung buhay niya gamit ang Perennial Youth Operation. Pwede bang mangyari yan? Pwedeng-pwede talaga yan mga utoy. Mananatili yung teorya na yan hanggat hindi pa tapos ang One Piece. Ang katotohanan, lahat ng teorya, pati sa akin, maliit, sobrang liit ng chance mangyari. Pero pwede. Ngayon, kung ang tanong ay sang-ayon ba ako sa teorya na to, alam nyo, wag na natin yan pakialaman kasi kanila yan eh. Ang mabuti pa ay mas pagandahin natin at gumawa tayo ng sarili nating konklusyon. After all, hindi naman ako si Oda Sensei, tayo-tayo lang naman ang naglolokohan, di ba? So yan, unang detalye na gusto ko mapansin nyo, noong umpisa, hindi alam ni Trafalgar Law na kaya niyang magsagawa ng immortality operation.
Si Doflamingo pa lang ang isa sa nakikita natin sa serye na nakakaalam sa ganitong impormasyon. Kung alam ni Doflamingo to, ibig sabihin ang immortality operation ay naisagawa na dati pa. Nangangahulugan na sa mga oras na to ay may immortal na karakter sa One Piece series at posibleng kilala siya ni Doflamingo. Isipin mo paano mo masasabi na ang Ope-Ope no Mi ay nakapagbibigay ng immortalidad? Una ay kung nasaksihan mo ng harapan ang naturang operasyon. Ikalawa, nakita mo at napatunayan mo ng harap-harapan kung sino ang immortal. Kaya mga utoy, iisang tao lang ang pumapasok sa utak ko kung sino ang immortal. At ang suspetsa ko ito ay si Im-sama. Kung iisipin nyo, hindi ka naman siguro luluhuran ng 5 elder kung basta makapangyarihan ka lang. Kumbaga parang kailangan nagtitilang Diyos ka sa mata nila. Sobrang galing, sobrang lakas at hindi ka mamatay-matay. Saka ito pa mga utoy, natandaan nyo yung eksena na pumasok si Im-sama sa isang kwarto tapos tinititigan niya yung isang malaking straw hat? Sa tansya ko, hindi lang siguro mga 20 o 50 taon na nandun yon. Yung iba nga ang espekulasyon si Joy Boy ang may-ari nun. E di ibig sabihin daang taon nang nakatirik yan dyan, hindi kinikilos. Saka kung titignan nyo yung pahiwatig ni Im-sama, sinasabi sa atin na kilala niya ang may-ari nung sombrero. So kung daang taon na yan na nandyan, si Im-sama lang ang mag-fit sa description natin kung sino ang immortal. Ngayon naman, balik uli tayo doon sa mechanics nung immortal operation. Tandaan natin na mamamatay ang user ng Ope-Ope no Mi kapag isinagawa niya ang naturang operation. Fair yun. Cool tayo sa detalye na yon, tama? Sa teorya ko, paano kung kayang isagawa ni Lo ang immortal operation nang hindi siya mamamatay? Ano? Pwede ba yon, Kuya Utoy? Oo naman, minions, pwedeng-pwede. Bigyan ko kayo ng logic. Kung kaya ng Ope-Ope no Mi na mabigyan ka ng buhay na walang hanggan, hindi nyo ba naisip na pwede rin niya yon bawiin sa'yo? At ito yung isa pang posibilidad na maisasalin yung immortalidad mo papunta sa ibang tao. So nakikita nyo yung posibilidad? Sige, gamitin natin yung teorya ng iba. Ibigay nating halimbawa yung mamamatay si Luffy. Pwede isalin ni Lo yung immortalidad ni Im-sama papunta kay Luffy. Posibilidad lang yun hindi ko sinasabing mamamatay si Luffy o sino mang karakter. Hindi mabenta sa akin ang idea na mamamatay si Lo. Unang-una, kapag pumatay ng karakter si Oda Sensei, biglaan. Pero this time, yung power ni Lo, binigyan niya ng death flag. Dalawa lang ang posible niyang gawin pag ganun. Talagang tutuluyan niya si Lo o kaya meron siyang bailout plan. Doon ako sa bailout plan, doon ako tataya sa mabubuhay si Lo. Kasi ganito yan mga utoy Papaano pag nagkaroon sila Luffy ng kalaban na immortal? Walang kamatayan, as in hindi mo kayang patayin. Si Lo lang ang naiisip kung kayang magtanggal ng immortality. Kasi kadayaan yun Kailangan patas ang labanan. Ngayon naman bilang panghuli, ano ba sa tingin nyo yung mission o pinaplano ni Lo? Ano ba talaga yung gusto niyang mangyari? So balik tayo sa kabataan ni Lo. Nung umpisa pa lang nagkandaletse-letse na ang buhay ng pamilya pati sarili niyang bansa dahil sa world government. Ibig sabihin gusto niya ng katarungan. Siguro ko naman malinaw na sa kanya na hindi niya kakayanin talunin mag-isa ang mga kagaya ni Doflamingo pataas. Sa mga oras na to, na-realize niya na siguro na meron siyang Monkey D. Luffy na kakampi. Pwede niyang ma-exploit ang alyansa na yon para makuha ang gusto niya nang hindi siya masyadong nahihirapan. Interesado pa ba si Lo sa One Piece treasure? Tatalikuran niya nga ba si Luffy? Siguro dati pwede yun. Kaso iba na nga ang sitwasyon. Lalo ngayon na nalaman niya na mas compatible ang national treasure sa kanyang devil fruit. Kaya kumbinsido ako na oo, interesado siya sa One Piece, pero ipapaubaya niya yon kay Luffy dahil may utang na loob nga siya dito. So mga utoy, ayos ba? Nasiyahan ba kayo sa video na to? Kung oo ay share the happiness, share this video. Muli ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture, manood ng One Piece. Hanggang sa muli. Ay, naku, sana umabot ng 100,000 views tong video na to.